Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin nitong alamin kung karapat-dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaaring ma-impeach ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaaring madisqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap. Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko. Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating Mars! Oh. Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Tumaas na siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Yes, Utro, magandang morning mga kasangkayan. Adi, nasulod na kita ha programa Sumat Istihanon. Pan-Miyerkules nga edisyon. Wow! July 15, 2026. Katot nga naliwat kita no hiton work week. Hindi lang sinasabot. So, kumusta ka mo dida? I hope settled na ka mo. Dito nyo tagsa-tagsa nga mga trabaho, mga pakabuhi. Sige, sagot itong Radyo Pilipinas Borongan at na mga balita, impormasyon, latest. Thank you sa mangga. Coach Euphem Buna Jr. Okay. So, yun na, matutok na kita aton mga balita, impormasyon, tika mismo din ito na aton probinsya. Pero kung may ada mga national news, international news, bisan pa regional news, nga mga breaking, importante, aton liwat tatag doon, So, again, kumusta ka mo? Kumusta ito na aton na agay na nga Wednesday? Napaka mapaso ito na aton panahon. Pari na nga pagkulaw kung ano aton panahon natin. Anak ko na laging basaran, ininga-ninga. Madangga na, temprano, yan na nga aga, no? So, daw may babagyo? Kailawan ta daw lanay, no? Aton kanan alas 4 nga forecast aton DOST Pag-asa. Labi na kay aton iba, adi iton outdoor activity, adi ha field, iton ira work, pakabuhi. Okay, bugos nga Pilipinas, apektado hiton habagat. Ay, okay. Sige, klarohon ta ha. Northern Luzon. Westing nga parte ito Northern Luzon. Actually, ito apektado ito habagat. Metro Manila and the rest of the country, maupay ito na aton panahon yan ang adlaw. So, paborabli liwat para ito mga maglalabad dami. Yan ang Miyerkules nga adlaw aton na nahadlok nga matambakan na hiton labahan din ito weekend. Pwede ibanan yan na naman nga Miyerkules nga adlaw and makakalaom hina maupay nga panahon. May adala mga tigda nga mapaguran labi na hiton kulop nga diton gabi dara hiton localized thunderstorms, Pero kabugusan, talala iton dampog, tapos danay magiging madampog, mayada magiging panalagsa nga pag-uran. Pati neton pagdalugdog danay pa daman ini mayada daman upod nga kilat, ini nga localized thunderstorms. So ikmat lagi hapon, So at least may ada naton giya. Bahin hiton na magiging lakat hit aton na panahon na. Sige dara kay amon igin papatapod hayuton mga balita, impormasyon. Okay, syahan na to na aton balita. Kakulop ngayon nga adlaw mga kasangkayan din yung syudad diton Borongan. Amoy nagkamay-ada cash distribution, cash gift distribution adto National Commission of Senior Citizens, Regional Office 8. So, hinumang ko nini nga mga senior citizen ati kay waray man kami.
Diri tanan naton mga senior citizens natagan din ni syudadan Borongan aton mga senior citizen la nga nakaabot aton ira milestone age aton may ada natagan o may ada gintagan hini nga cash gift aton mga nag-edad 80 85, 90, 95 ngan usa ka gatos ka tuig. Asya iton adton na ginatagan in cash gift han National Commission of Senior Citizens Regional Office 8 kakulop nga adlaw. So diri tanan ha haton mga senior citizens ato nakatagamtam ato nakaabot lahaton milestone age. Daraton expanded senior citizens act ano an 80, 85, 90, 95 ngan usa ka gatos ka tuig. So iginduhol ini nga nakabugosan pira dinhi naman ha syudad diton Borongan 12 nga octogenarians nga nonagenarians nga saring pa man ni Engineer Sok Aberia uy nakati ati Sok kakulop nga law kaya la waray na hititinggi nga nga da kakabi ano asya nga ni nga nakalivya na get well soon ati Sok ano nakatunga iniya nag-cover kakulop nga adlaw haton distribution 12 kuno nga octogenarian nga nonagenarian octa is 80 ano Tagpira man kuno ate ato ni ginhatag han National Commission of Senior Citizens. O aadi na niton distribution para iton mga senior citizens diri na tikang hadi SWD ano naglulugaring nahira. National Commission of Senior Citizens tag 10,000. Ngan ini naman inigindulong pa nga tuwa iratag sa tagsa nga mga panimalay kay ini nga mga katigurangan amoin magluya na ano kay 80 ti paigbaw magluya na hira so gintuhol hira talaga no ngadto ha kuan ginatuhol hira ay no 26 man ngayon ano maini 12 nga octogenarian o nonagenarian nga magluyahon na no atong kinarawat atong regalohan gobyerno nasyonal nga kantidad tag 10,000 pesos dito mismo ira panimalay ato nasabi nga ihapin upod ato 96 nga octogenarian nonagenarian ug usa nga centenarian nga nakabenepisyo hini nga cash distribution nga ginbuhat ang multipurpose gym ha barangay Campis sa Syudadhan Borongan okay. So hakabugusan ngay ano 26 tapos naman aton 12 nga mga katigurangan na nga diri na kaya ano pagkato parang distribution ingin bisita mismo nga tutunira panimalay para dito igahatag. So naging malang puso naman ini. Ano so kadak-an kakalop nakadtoha multipurpose gym aton mga able pa nga mga katigurangan iton yada naman iton aton photo amoan mga ginaduhol na la iton nga tuhan ira mga panimalay ano dito mismo haton balay iginhatag. So ini nga malampuson nga cash distribution in ginpangunahan na National Commission on Senior Citizens Regional Office 8 hapakig sumpayan hiton local government unit han Borongan pinaagi han City Social Welfare and Development Office for Senior Citizens Affairs kon OSCA Federation of Senior Citizens Association hiton Borongan ngan pati na City Engineering Office. So tag 10,000 pesos. Mga iparalit ito nin medisina, iparalit hin gatas, mga pagkaon ano para ton aton mga lolo ngan lola. Baa maglipayon kaya hera. Tag 10,000 gatira nga pinalada. No? So nasa rin naman aton lola nga akan nakaistorya kakalap nga adlaw waiting kuno hira para haton ka ng December na takay July pa man la no tuman na hira haton ka na binulan tag 1,000 pesos na ngayon ini kada bulan ano para haton aton nga tanan senior citizens nga nag-qualify ano na beneficiaryo tika haton national government 1,000 pesos kada bulan pero anya adi naman kay milestone age tag 10,000 pesos.
So, congratulations, ano? Pagkuan ni Haira, pagpasidungog at the same time, ano? Pagkilala to ni Ira, kontribusyon ha panahon nga hira pa nakaka-work, ha? So, ano pa ito naton mga importante dida nga mga balita. Unang-una, o diri unang-una, adiliwat, i-congratulate naton iton Borongan City Division. Grabe! Borongan City Division na mayagpag na naman, ha? Anhadi aton kanan accreditation and equivalency test. Habugos nga region, hikitala aton may 100% nga passing rate. So yan na otro na liwat nga namamayagpag iton Department of Education Borongan City Division. Kay ano? Aadi aton pinakabag-ula nga gingawas nga National Achievement Test result amuin Borongan City Division nakapahamtang outstanding performance didahini nga kanan nat grade 12 MPS result para ton school year 2025-2026. Maram ka mo rank 1 kaya language and communication, rank 2 wika at komunikasyon, then rank 4 science. Overall rank han Borongan City Division nat grade 12 MPS result 2026-2025 number 3 lang naman. Sampled school diin gindumara no. Kinuha no adto na resultahan nat grade 12 Eastern Samar National Comprehensive High School. So, congratulations Borongan City Division. Nasa rin ini, nakuha natin ang impormasyon tikang kan Dr. Hazel Meneses, iton Chief, iton Curriculum Implementation Division. So, sa rin niya, ini nga resulta, hindi rin lang magsiserving reflection, retrato kung ano nakita, pero ini nagpapahimnomdom kung gaano nakadako aton iyo nakabuutan. Kada numero, kada outcome, inusang oportunidad, inspirasyon para maniguro pa, no? So, ini nga kadaragan, inusang challenge para mapakasugpa aton commitment, iton Borongan City Division, edukasyon, mapino aton ira mga estratehiya. So, congratulations. Nga na adi, ito napaka-importante pa nga aktibidad. Ito nagpapadayon yan na nga to naman kita habong to hiton balangkayan. Third day na yan na hiton gindudumara nga special processing of application para hiton September 2026 licensure examination. Para iton professional teachers kung LAPT, PRC Balangkayan, Offsite Service Center. So, singabutan niyo nga nala inihiton ka biyernes nga adlaw para iton matay iton licensure examination for teachers. Din Eastern Samar, particularly Balangkayan, singabutan niyo ining special processing of application. Dida bungto hiton Balangkayan, ada ito na PRC Offsite Service Center. Para mapahiran niya nga dahiyon, diri na niyo kinanglan masingat to Tacloban para mag-take hining board. Pati na ito na pagproseso, hinagihapon na atin, grabe. Talaga pagpahiran ni hiton government service nga hiton mga tao. Imagine, diri na kamo magastuhin na mahal. Application pala, di nala ka mo Balangkayan, you don't need to go to Tacloban anymore. Pati iton pag-take iton exam, Balangkayan na daman for the first time. So, milestone naman hiton atin probinsya, hiton bungto hiton Balangkayan. Kasi siyahan nga higayon, magiging venue, iton Balangkayan, hininga licensure examination for teachers. Kay baman hiton kanan civil service, iton venue, didi naman Borongan, Didi naman hininga kanan licensure exam.
Balangkayan, and I guess, magsusunod-sunod na ini, probably iton iba pa nga mga board exam. Magiging venue na gihapon iton Balangkayan, dahil iton pagkamayada na natin opisina, iton Philippine Regulation Commission, din iton ato naman probinsya. Pagbulig niya, nga malesan iton gasto, iton mga matake, iton mga maproseso, aton ira mga dokumento, lisensya, tikang iton Philippine Regulation Commission. Ganbisan pa, labot lahat ton mga mag-a-apply para iton licensure examination for teachers, daton iba pa nga mga services, han PRC, nga abri gihapon ha, nga daiya na. Bisan iton ordinary days. Daton ira iba pa nga services, nga igin hahatag. Ay, waray ko man to ma-share. Aton pag palisensya, renewal, aton lisensya, aton iyo board. Tapos naman, authentication, daliwat. And then, para haton bago pa lang ang mga nanmasar, hinboard, pwede liwat ka mo din na mag-process. So, ganun, aton serbisyo, iton PRC, nga igin pahiranin na, iton mga istihanon. Pero bisan pa mga taga Northern Samar, iton aton mga listeners, di Northern Samar, pwede gihapon ka mo, masinga diha Borongan, para hinsugad nga klase iton serbisyo. Pwede gihapon, aton mga taga Northern Samar, di nala mag-take iton licensure exam for teachers. Balangkayan. So, iada ito nga mga pictures, di dito han day 1, di dito Lunes nga adlaw. So, busy iton buhatan, iton Balangkayan, nga niya na pala, ginaandaman na iton aton mga otoridad, iton magiging security plan. Okay, syempre, magdadamo di deton tao, di deton September para hininga examination. So, para iton aton mga otoridad, dugang iton nira nga trabaho, iton pagsiguro, iton seguridad, iton mga examinees come September 2026. Alright, halain pa nga balita. Ano pa kuno ate aton mga balita addi? Pag iristoryahan ta gihapon. Adton pitad di ba aton na nahi balita ha iyo nga iton Isomelco hindi rin mabayad aton 54 million pesos nga ginsusukot iton IMAP para haton line lost. And congestion cost. Ngan adton namiminta na nga 4 pesos kada kilowatt hour nga uminto kunta hasukot hiton kuryente popod nga nga diri mahipasa nga diton mga konsumidor. So kakilop nga adlaw aton naton latest daman nga nakuha nga impormasyon may ada daman petisyon petition hiton Isomelco mga konsumidor nagkakamay din online petition kontra hiton sobra 4 pesos na sukot iton IMAP. So, ibig sabihin mga kasangkayan, iton hikita nga mga miyembro consumers para inihaatan, magkaurusa kita para hini nga online petition, nagkakaurusa, tikang iton pamunuan, iton Isomelco, nga iton board of directors, mga empleyado, iton Isomelco, upod na iton kita nga mga member consumer owners, pag salawadin sa nga online petition, agud formal nga questionon, ngantipahan, aton pag-imponerhan line loss and congestion charges para han billing yan nga bulan hiton July. So sumulaton petition kakulup nga adlaw nga igin publikar ni Mr. Raul Alhambra
Kuan hiya iton presidente hiton Electric Cooperatives Wide Federated Member Consumer Owners dinhi naman hiton aton probinsya. So magreresulta ini sa ring niya. Magreresulta ini mabugat nga dugang nga kantidad nga maabotin sobra 4 pesos kada kilowatt hour nga ipapasa. Imagine kada kilowatt hour mauminto hin 4 kay pera ba iton aton konsumo ako adin ako iton 200 plus. So imagine kada ako iton nga uminto 200 haros mag 1,000 na hiya. So ipapasa kasi ito niya o igin papasa ito hiton Independent Electricity Market Operator of the Philippines ngadto hiton mga konsumidor. So tungod dinhi formal nga nagpaabot aton kooperatiba aton ira panawagan ngadto hiton mga hindadabihan liwat nga ahensya iton gobyerno labi na nga dahiton Department of Energy, Energy Regulatory Commission, nga National Electrification Administration kun NEA agud suspenderon anay o iatras anay ini nga pagkulikta hiton LLCC tubtub nga waray pa nagbubuhatin mabusisi nga pag-aram ngan pag-audit siguraduon aton transparency pagkwinta ngan pagbill hiton charges ngan maghimo hin mga pamaagi o mekanismo agud maibanan aton system losses ngan grid congestion kay diri na ini susubay hiton ipera long asya iton gimpapatamakan para hini nga sukot kay dapat affordable iton kuryente para hiton mga tao. So ini pala mahal. So dungan hini na apilar liwat iton Ismelco nga diton aton mga lokal nga opisyal hiton aton gobyerno dinhi hiton aton probinsya nga suportaran nga nag-endorso ini nga petisyon. So sa ringhan kooperatiba importante gud aton liderato aton mga lokal nga opisyal agud maparig-on aton boses hiton mga konsumidor ngan masiguro nga pamamatian ini nga mga arengat national nga level pati na hiton regulatory level. So katapusan gintagan hindon hiton Ismelco nga aton patas sayod o transparent ngan may adi tinuod nga baratunon nga sistemahan kuryente importante para maprotehiran iton kaupayan hiton nga tanan nga naggamit hit kuryente. So asya na ini iton mga pitad para matipahan kay bakit biglang ganun tigda naman line nga naghinataas wara sa payan kon tikang iton mga generator suppliers, mga power suppliers pero di da kasi iton mga power supplier mayada na hiton niya kay nagpakakontrata naman ito contracted ito niya may ada na hiton na specific nga kantidad iton kada kilowatt hour asya nga nagkontrata aton kooperatiba hin ka na napulo ka tuig para diri ma-subject iton na pagsiswing tigda nga paghihitaas iton presyo iton kuryente. So kung nakakontrata hin 10 years at least parehas la iton iton presyo tika nga nadto pa start iton kontrata nga diton kakatapusan diri mag-iinang iba Tapos iton transmission line syempre babayaran natin National Grid Corporation of the Philippines nahira daman iton may mga structure itaton kinikita nga gigdadag ko nga mga kable tikang iton NGCP tikang iton 138 69 kV line nadihithinga nga diton linya hiton Ismelco nga distribution line. Syempre nabayad kita hiton kada kilowatt hour na abutin 150. Pero ini nga IMAP, ano ba ito ni restructure nga kailangan natin pagbaydan? Ano ba ito niya ginahatag iton serbisyo nga nagtra-traffic man la iton hira, iton flow, iton kuryente. So, questionable talaga inihiya asya nga hapag kaya na diri na udong ito na aton kooperatiba. Para makahimohin solusyon nga diri magresulta hiton paghitaas. Imagine from 14 pesos na kaya iya na. Kasi an aton ka ng June maaram kamo
kanan ay mapla dida nga sukot 2 pesos kaya adto. So yun na naman nga July, imagine na pasukot hira dadamanin 4 pesos. Wara ito naman nga ginsisinukot wara hit parte. Wara hit share iton isa Melco. Kung nabagahi ay mapmasaring let sukta dito ito yung mga konsumidor ini nga kantidad. As iton nga nahibubutang di dadaman hiton aton bill. So yan na riniriwahan ta iton hiya kaya June 2 pesos. As iton nga nagkahakatursi naton taripahan kuryente. Tas yan na may ada pa 4. Pare na nga July. So nasa ni manager General Manager Jose Michael Edwin Amancio nga irahi mo nito nga tanan nga diri ini mahipasa kay mahal na iton hiya. So may ada na mga pag-giyos iton mga member consumer owners so far tikang kakalap nga adlaw ini nga online petition. Natural syempre susuportaran ta ini suportarita kung kailangan may ada naton mga perma kita kay para ini haaton nga diri may pasa nga nihaaton nga mga member consumer owners ini nga ginsisinukot iton ay mapa nga nagreresulta nga mas mahal na lugod hiya. Haros iton presyo lah iton kuryente lugod nga aton pinapalit. Alright, natin oras mga kasangkayan, may na kita 35 minutos. 36 minutos sa nakalabayan alas 9 haaga. Atin taramdan sumat istihanon. Nato naman kita habong titon oras, grabe ton oras sa pagkaya na bongga. Nasirit naman ito nira production hiton mga agricultural products. Congratulations Iton aton talaga pagtagusya nga diton local chief executive. Kini nga ira programa nga nagreresultahin produksyon hindamo nga produkto tikang mga kaumhan nga kung habagaging kapitalan hiton local government unit para maauhag adton ira mga tao nga mananem adton mga katunaan dito oras nga dati waray gamit amoin ang mga katunaan dito oras nga dati waray gamit iyan ang mga ginuuma na gamit iton mga farm machinery hiton local government unit iton Borongan tapos gintap nira di daton mga farmers organization. So hira iton mga nanananom didto tapos may ada share iton tagada hiton tuna yada man huning kagidada mo as iton na itatabo hiton project kabanithan didto oras nga nakakulop ngayon niya ng adlaw kagidada mo project obra kagidada mo haton ira dadaman mga na-harvest nga mga pakwan. So maaram ka mo kung dako iton production o damo iton mga naproproduce nga mga farm products it resulta hiton nahibubo iton presyo pagkatapos nagiging affordable para atin nagpapakakaon kita nagkakamay din supply kasi kung matikang pa iton iba nga mga provinces for example kung matikang pa iton iba nga mga provinces natural mahal hiya. So kung dinhi naman haaton somehow nga damo na iton mga produkto nagreresultahin mas barato nga presyo. Kaya imagine bisan di naman hasulat naman na produce naman niya rin mga pakwan. Yada mga pakwan iton ira kanandiin daw ladto nga pakwan. Kala kakalawang ko didi kay ako naman ito niya igin share kung tikang diin adto kanan bulo ba to kitaan ko kan Manuroy post kung diin ini nga post okay kalawan tanay hala itiada ay habulo barangay San Eduardo. Barangay San Eduardo Bolo oras. Yato mismo hiya na supervise ngan naupod hapanahon hiton pag-harvest.
hiton na mga produkto nga gintanom hiton aton naman mga paraguma. Imagine kun nga tanan iton mga bungto magproproducer hinsugad. Waray ta problema din ya Eastern Samar. Kung magiging sugad mga project, iton aton local government unit. Kasi kung minsan, may adaburo barangay gadaman, pero danay limitado daman iton ira mga gamit para makaproduce damo nga produkto. Ang binuhat kasi iyan ang ganda, itira mga pananom. Ang binuhat iton LGU, ira iton seedlings, ira iton fertilizer, tapos naman iton mga farm machinery, iton nga gidadag ko nga mga traktura, may ada nira para siya iton igin bubungkal kay para iton trabaho iton mga parag-uma in a matter of hours la. Haluag iton nabubungkal na pre-preparar nga tuna. Haluag ito naaarado nga katunaan. So haluag ito natatamnan hiton aton mga parag-uma. So kung libre pati iton gahi, pati iton mga liso, libre iton fertilizer, hino ka naman lahit anong ura-ura nalit nga di ka makaproducer hin mga produkto. So iton aton sana magkamayadahin sustainability ini nga program. And sana kopyahon hiton iba nga local government unit. Kay usa daman ini nga paagi nga nakaka-empower hiton aton mga parag-uma. Diba? Nakaka-empower ini. So post ini ni Mayor Roy Ador ini nga aton na video nga igin play hapag kaya na nga nakaka-inspire insugad kada mo kasi kung nagiino sa usala ini daman iton parag-uma diri ini makakaproducer hinsugad kasi kung maglulugaring ka iton ba nga manumano nga pagkultibar hiton tuna diri magiging sugad kahiluag iton iton lupgup so ini dara kay nagamit man dagko nga mga makinarya nagpurchase aton local government unit pinalit talaga tapos ginorganisar iton mga parag-uma ginorganisar aton mga tao diton mga barangay para hira aton magburublig hininga nga pag-uma. Imagine mayada na nira pagkaon at the same time makakapabaligya na hira hiton mga produkto tikang deda. So kung year round mayada sugad hini nga pananom, I don't think nga kada bungto, I don't think nga magkikinahanglan pa naton hin pag-import hin mga produkto tikang hiton iba nga probinsya. Kung may ada man limitado na lang nga iton mga produkto nga for example diri na ayon hiton aton panahon dinhi kasi may ada man liwat klase iton mga tanom nga dito la nabubuhi hiton mga magtagom nga lugar. Diba? Iton aton dinhi kung kay anong gidadamo iyan na iton aton mga produkto naman nakauman kasi naging paborable aton ini nga mahuraw nga panahon. Kay dinhi aton kung mauran gud man daman talaga diri maupay iton katubo hiton aton mga produkto diha uma. Iton aton mga tanom hauma. So diri nakakaproducer damo nagreresultahin ka mahal. So yan na nagiging barato nala. Nagiging barato nala iton presyo hiton mga utanon bisan pa dili nga niya Borongan feel naman natin somehow nababa iton presyo. So how much more dito iton nagproproducer nga bungto hinsugad hin kagidadamoy labot la kasi hini nga mga pakwan nga ada nga aton makikita kamaisan may ada mani may ada kakamutian may da mga bilanghoy may da nga hindwara hini problema haparti hiton local government hiton mga parag-uma maron kamo diri kamo malulugi hini bisan masari mag-oversupply diri kamo pwede malugi kasi may ada balaod hapag kaya na nga iton local government unit in papaliton obligado pagpalit kunwari diri napapalit iton iyang mga produkto obligado iton local government unit hiton hiton pagpalit may ada balaod nga diri kaulangan hin bidding asya nin ako nahibaruan han pagbisita nga ni Senator Kiko Pangilinan may ada balaod nga ini nga mga produkto hiton aton mga parag-uma kay hira nababara ka man daman hira nga diri ma-market iton ira produkto may ada dida balaod nga RA 11321 ini nga sagip saka program ini
nga author hi Senator Francis Kiko Pangilinan, iton pagpalit iton mga produkto agrikultural, o mas kilala nga sa Gipsaka Act na ginbalaod ini didaton 2019. Panuyo hini nga balaod nga maiangat iton panginabuhi iton aton mga parag-uma puro pangisda, pinaagin paghatag haira indirekta nga access ha merkado, partikular na hiton aton gobyerno. So direct purchase, waray pagpalit nga waray public bidding. So iton LGU for example, diri kanahanglan magbidding pagpalit iton mga produkto iton aton mga parag-uma, kay hailarom hini nga balaod gintutugutan ngan ginaawhag iton mga lokal nga gobyerno, local government units, bisan pa iton mga ahensya iton aton gobyerno sugad iton DSWD gamiton para iton ira feeding program, iton Department of Education, Department of Health, National Food Authority nga direkta nga pumalit bugas, mga utanon, prutas, isda ngan iba pa nga ani tikang iton aton mga accredited nga mga kooperatiba o farmers association, cooperatives o mga puro pangisda. Asya ini iton balaod nga pag-awhag, waray bidding, paapalitan, hiton mga ahensya, hiton gobyerno, hiton local government unit, kay syempre, masaring naman kamo, ano ba iton bulig iton local government unit para mapalit ito niyo mga produkto yun, pwede palitan talaga nira. Napaka-importante niya, kaya para malikyan iton mga hilabang nga proseso, hiton public bidding, hailarom hiton procurement law, labi na kay ini nga mga produkto, mga perishable maninihiya, So, kailangan lahat makipagnegosasyon iton mga legitimate nga mga grupo, iton mga parag-uma. Pwede talaga palitan hiton local government unit, hiton iba pang ahensya iton gobyerno, iton yung mga produkto nga diri umagi hiton bidding. So mas magiging barato pag din kung ibaligyan na diton market kay wala na middlemen. So direkta na nga makakapalit iton gobyerno daman tikang hiton mga parag-uma, gintatanggal din iton middlemen, iton biyahe nga kasi iton nakakamahal hiton presyo, So nagre-resulta ini mas hitaas makatadungan nga kita para hiton mga parag-uma. Kay syempre diri naman babaraton hiton local government unit, iton presyo hiton aton mga produkto uma. Kasi ito natatabo naman may ada kita mga parag-uma nga kundiin napipiritan hira igbaligyahin barato, nababarat iton hira nga mga parag-uma, hiton mga middlemen nababarat hira mas iton mga ginuhostage nga hira iton hira kalugaringan nga produkto, diri pinapalit iton hira produkto kung diri gihabubo iton presyo. So kung papalitan iton local government unit reasonable price, so may babaligya naman mapapagkinabangan naman kung may ada mga program, feeding program, di nga ni relief operation itong local government unit. Imagine, So asya nga saring pa waray hinikapirdihan hiton mga parag-uma nga magtatanom. Kaulangan la daman nga magkaurulsa daman talaga, kaulangan la daman talaga hinduga nga suporta tikang ito natin mga lokal nga gobyerno ngan ini nga usa nga pita diton local government unit iton oras. Saludo talaga kita, saludo kita kay iyan kinikita natin nga talaga iton mga tao dito nag-uuma, nananum talaga iton mga tao dito kay di naman hira kinukurian hiton pagkultibar hiton tuna kay may adan man mga dagko nga mga makinarya nga ginpalit mismo hadton na LGU nga asay nira gagamiton na pag-uma. Kay imagine kung ikukumpara ta itong tiagi to nagiinusaan nga parag-uma nga nag-uuma, ikukumpara nga dahin pag-uma nga nagamit makinarya, labi na ini nga dagko nga klase iton mga makinarya nga pirala kaagi pirala ka minutos kahaluag ito nakukultibar nga tuna, So asya ini iton kaulangan daman hiton aton mga farmers full support. Ikang iton magkaibibang ahensya iton gobyerno, labi na tikang iton aton mga local government unit. Kay saring ko pa kung i-benchmark hira hiton iba nga mga LGU kung susugon hira
waray man maraot hiton pagsusuga hiton nag best practices hiton ibang nga mga lugar asya nga nila nagbe-benchmark, di ba? Waray man maraot kung susubdon nimo kung maupay iton resulta, no? Hindi yun kawalan, ano? Kay kasi nakikitaan nga epektibo ini nga klase nga programa didto naman ha oras. Oy, proud oras na ni Ate Daisy, ano? Kagihagluluagi it giniaristoryahan na kasi hinidida diri lang mga minitro nga mga gintatanuman hinto na pipira ka metro hektarya na hectarage ito na giniaristoryahan nga nakukultibar didto ha oras darahini nga project obra iton local government unit an ira la importante dida, no? Syempre iton resources kang hiton LGU and then pinaagi naman hiton LGU kinahanglan nga ma-mobilize niyo iton mga tao iton mga parag-uma ma-organisar hinsakto takay naaadtuhi kuan si Ma'am Abalo nga magaling ha community organizing so na-organisar talaga nira aton ira mga parag-uma didto nan hapag kaya na asya ito nagbuburoblig haros kada barangay may ada asosasyon hiton mga parag-uma nga asya talaga ito nagbuburoblig ha pagkultibar. Syempre hapanahon hiton anihan may ada hiton nira mga share dida labot lang nga masisiguro na iton pagkaon hiton ira pamilya, di ba? Imagine. So asya nga mahidadasig tayo niya nga klasihin program nga dapat pagsugon kasi din hila kita nakikita nga usa nga paagi nga magkakamay ada kita hindamo nga produkto, no? Kasi aminon naton ito naton mga parag-uma bigod naman nira kaya magkultibar hiton haluag kadakan hiton mga nakakakultibar hin haluag may ada na ayuda tikang hiton aton gobyerno magkaiba-ibang ahensya although may ada gad pipira-pira pero haros maiihap tala iton nga mga nakakaglugaring hiton pagpalit hiton mga makinarya hauma pero kadakan hiton aton mga parag-uma mano-mano lagi hapon iton pag-uma, no? So asyang kailangan hiton intervention hiton aton naman gobyerno anay daw nato naman kita iton bungto hiton San Policarpo may ada dida igin pagawas nga executive order. Uy, may ada nira executive order classes sa nga tanan nga level panpubliko ngan pribado nga eskwelahan ngan pati na iton work habung to suspended dida hiton 21 and 22 na nahisusubay ba ini daman hiton na program hiton Department of Education. May ada kasi daman nira sinisaring nga instructional block iton aton mga taga DepEd nga kundiin may ada mga panahon nga diri pwede isuspend iton klase. So kailangan nga makigsumpayan nga diton LGU. Kaya adi 21 and 22 sunod nga ay kay patron nira hiton bungto. So July 21 and 22 pag-obserbar hiton ira annual town fiesta celebration. Pagpasidungog ito ni ira patrona Saint Mary Magdalene, So, haluyo naman ito no work suspension nga tanan nga municipal offices in magmimintinar ko ng skeletal workforce para masiguro itong padayon nga pagpahamtang iton importante nga mga serbisyo iton gobyerno at iton mga personnel nga naka-assign iton skeletal force amo ingin na lalauman nga ma-report nga ito ni ira duty directed ito ni ira tagsa-tagsa nga department head. Samtang iton opisina nga concern hiton health services, emergency rescue, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police amon magpapabilin nga naka-duty ngan on call ngan anda mag-perform iton ira function duration hiton work suspension. So permado ini ni Mayor Conrado Oy ni Cart III, Mayor Minlo. So, yun naman, kasi may ada patron.
So, advance happy fiesta parito naton mga taga San Policarpo. May ada nala kita 6 minutos ug sa mag alas 10 sa aga haatan taramdan sumat istihanon. Okay, adiliwat pag-empower. So sa rin ko pa 'di ba pag-empower naman inito naton mga local farmers dito oras. Itong Genmac naman may ada naman nira usa nga kikita nga mga aktibidad nga makaka-empower liwat ito ni ira maparag-uma mga puro pangisda. Ay taking ira mga Municipal Agriculture and Fishery Council kon MAFC. Congratulations. Hadto na bag-o dida nga mga officers. Uy, aduliwat ngayon dito ha. Kanteros kan avid maupay nga morning. Hala, ano ini nga nag-iiba ko na iton kulor iton tubig nga naawas di dito ni usa nga sapa. Ano daw la iton aktibidad dito ha igbaw. Ano? May ad-uploader di danin video hi Roland Ligwa nga nahipausa tungod hiton pagbag-o hiton kulor hiton ira sapa. Ano ini nga klaseng kulor? Mati blue naman ini. Ano? Tapos naman, noticeable ano nga kulang ito na awas nga tubig. Didahin nga ira sa pati kang Damanhin Falls. No? So, nag-iiba. Hino daw la inito na angay, masingad to. Taga DNR ba? No? Pag-inspection, ano ba iton cause? Kay ano nga nag-iba iton awas iton ira tubig. Dida iton ira sa pangati kang Damanhin Falls. Nga nadaloy ngadto naman hiton ira sapa ha Barangay Canteros can Avid. So malahiton na video ni Roland Ligwa. Samtang congratulations liwat iton local government unit iton Maslug kay kakalop nga adlaw aton Rural Health Unit Maslug ha pagpamuno ni Dr. Mini Kabakang malangpuson nga naglunsad liwatin puro kalusugan program nga nagdumara pahin Buntes Congress didaton ira Municipal Gym. So ini nga aktibidad gintitirok adton mga nanay nga mga burod tikanghan magkaiba nga barangay hiton Bungto nga nagserbi naman hiyang lugar para mapakasag adton ni ira maternal nga child health awareness binaagin health education information nga pagdumarahin essential nga health services aton RHU. So pag-ataman liwat hiton mga residente ano. Nga na adi ngayon parte naman hiton Philippine National Police may ada ngayon daman nira mga importante nga mga accomplishment. Ala kilawan ko ano nato na share kakalop nga adlaw. Okay, habungtuhan San Policarpo, kasangkalop o didahan Domingo nga adlaw, mayada nira na aristo nga drug suspect nga nakuhaanin 64 grams in marijuana. Ano, dida ini ha barangay Binugawan, dida hindi ba ini asya nito ng lugar nga mayada mga mag-upay nga resort, dida San Policarpo. So dida hiton nga lugar nagkamay-adahin pag-aristo by bust operation nga na-aristo in usa nga street level individual.
Ano? So, naaristo usa uy batanon pa alias Jazz. 24 anyos nga na paragbaligyan tinapay, no? Naaristo inihiya and nakumpiskar haiya in ka heat-sealed transparent plastic sachet nga nagsusulod din na mga pamara nga marijuana. So adton na kabugaton hini 64 grams pero daw lain iton market value. Ano? So ginpasakaan na inihin kaso nga pagtalapas sa aton Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. So yon 24 anyos nga para baligya tinapay upod man nga iginbaligya in droga, no? So asya nga naaristo. And then diliwat may ada usang miyembro hiton communist terrorist group amo in nagsurrender nga dahaton na aton mga kapulisan. Dida naman ini nahitabo kasangkalup nga adlaw Lunes, ano? CTG member amin alias Boy 51 anyos nga taga-barangay Pinanagan, Borongan. Kasangkulop nga law. Dunganan, pagkuan, deklarasyon haton stable internal peace and security condition din niya syudad diton Borongan. Mangin na siya niyaton nahibibilin. So pakapag-surrender niya diretso na na-declare ang Borongan nga may ada estado, ano? Na stable internal peace and security condition. Kay ini nga alias Boy amo in miyembro ini han Squad 1 Front Guerrilla Unit Sub-Regional Committee ito ni Eastern Visayas Regional Party Committee. So nag-turn over gihapon na and city jato nira mga educational materials, mga visual aids, no? So nasa ring naman inihi alias Boy nga nagdesiderhiya pagbalik kapio dito na aton na gobyerno para magkamaya din mas tuhay nga panginabuhi. No? So yan na ada iton hiyahit kustudiya iton Eastern Samar Police samtang gina-assess aton iya pagiging eligible bahin mala beneficiary huya. Hiton kanan na gobyerno Enhanced Comprehensive Local Integration Program o sa ini nga programa nga nahatagin mga ayuda nga dito na aton mga former rebels. Ito na aton gobyerno nga magkamayada nira pakabuhi na makapagtikang talaga hirahin na tuhay nga panginabuhi hagawas siton kagiusan. Alright, aadi naman. Iton Accountancy Week celebration yan na. Accountancy Week celebration tikang inihiton pikpa. Philippine Institute of Certified Public Accountants Eastern Samar Chapter igin sa salinurog nira yan nga simana iton Accountancy Week. So adton pira hadton ira mga activity kakulup nga adlaw nagkamay-ada hiren webinar online seminar ito niya pati yan nga adlaw bahin niya basic accounting yan na naman nga adlaw webinar gihapon nira webinar 3 kanan financial markets and then buwas nga adlaw office visit ay makanhi o nga to naman ito nira opisina tapos 17 din dahiton Biyernes nga adlaw GPA Intercampus Accounting Showdown. Siguro pa contest ini and then dito Sabado nga adlaw tree planting and gift giving activity. Okay, so kanan ko ani ay oo. Tikang kan Miss Jam C. Oo, kaya nagkamay-ada hindi nag-request niya, no? So, yaadi iton schedule. Yaadi iton schedule iton GPA. Iton PICPA, Philippine Institute of Certified Accountants.
Eastern Samar Chapter kon PICPA. No? May day sumpay hiton accountancy week celebration 2026. So didaton ira calendar of activities siya ada. Yan na lang aton malalanat amatun ka na niya ng adlaw Miyerkules July 15 amatun ira webinar by na financial markets kuwan pa naman kita hinidida waray naton hinikalabutan hini nga financial markets and then buwas nga adlaw office visit Friday naman GPA Intercampus Accounting Showdown. Okay, so di kang inikan Miss Jamsi. Alright mga kasangkayan, our time is up. Dini kita nagtatapos hapan Miyerkules nga edisyon taramdan sumat istihanon din hila ha DYES Radyo Pilipinas Borongan ngan hangaran hiton amon station manager at Rose Rivera Abunda, admin officer Kuya Rizel Bobe Rubin, Chief Tech Joy Policarpio, na naton mga naging kasubong didi, naton mga engineers, Engineer Alcuin, adi nga ni Coach Yufem Bona Jr. So, iniday sila lo sa Bilizar Nasring. Damo nga salamat, inyo pakigusama ang pay nga aga, and God bless everyone. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa bagong